ibinasura na ng Korte Suprema ang unang impeachment case na na-file ng Kongreso kay VP Sara. May panibago na namang impeachment na na-file ng House of Representatives sa Kongreso, no? Ako, ang opinion ko, sige, mag-file kayo ng impeachment case. Pero, mga kaibigan ko, mga kapwa Pilipino, tandaan po natin na yang nag-file ng impeachment case, panibagong impeachment case kang Sara, at ang boboto niyan, mga taga-Kongreso. Ang mga taga-Kongreso na hanggang sa ngayon, hindi pa rin na-account, hindi pa rin nabibigyan ng paliwanag kung ano ang ginawa nila sa pera ng sa pinaka-corrupt na budget noong 2025. Mga miyembro ng Kongreso na kasali sa Ghost Project, kasali sa flood control scandal, na hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang mga taong bayan. Ang kawatan mag-iimbestiga sa isang vice presidente, allegedly millions of pesos na nagamit daw ng vice presidente, samantala sa kanila trillions, hindi billions, trillions of peso ang winaldas, kinurakot, ninakaw na dapat sana ay para sa taong bayan. Ang impeachment case is political in nature sapagkat isang political act yan. Ang boboto niyan ay mga taga-kongreso, congressman at mga senador. So, it's a number game. Ang hustisya sa Pilipinas ay depende kung sino ang nakaupo. Nasaan ang totoong hustisya? Wala. Sapagkat yang mga sa congressman at senator na yan, hindi sila public servants. Una sa kanilang nasa isip, politiko sila. So ngayon, pag bumoto sila sa impeachment case, ang tanong, may pera pa bang maipamumudmod ang administration ni Marcos sa mga congressman? Katulad ng ginawa ni Martin Romualdez na binigyan ang kada congressman na buboto na para ma-impeach si Sara. Ngayon, may budget pa ba? Kung wala, ay hindi yan buboto ang mga congressman. Pangalawa, malapit na ang national election. Sabi ko nga, yung mga congressman at senador na yan, hindi yan mga public servants. Una, mga politiko yan. Siyempre, no? Uunahin nila ang kanilang survival. At alam nila, ang sentimiento ng taga Mindanao at ng mga Muslim at mga Bisaya, tahimik lang ito. Pero kung lalo niyong ipitin ang Vice Presidente, lalong magre-revolusyon. Parang yung kumukulong tubig, kumukulo hanggang sa bubuto yan. So nalalapit na national election sa 2028. Tahimik lang ang mga galit sa administration na to. Sapagkat ang inaantay nila ang national election. Pinabayaan nyo ng Mindanao, pinabayaan nyo na ang Visayas, lalo na ang mga Muslim brothers and sisters na binastos ninyo at winalang bahala ninyo. Antayin nyo kung sila ang kumilos sa national election sa 2028. Kaya, magmatsyag tayo. Bantayan natin ang galawan sa impeachment case na yan. Yang sa presidente na impeachment case, sarswela yan, moro-moro lang yan para maging legitimate ang impeachment case ng Vice President. Ang tanong ko ngayon, sino ba talaga ang takot kang VP Sara? Bakit lalo nilang iniipit to? May ombudsman, kang Rimulya, pailan ang kaso doon. Si Rimulya na ang kapatid gustong maging presidente. Si John Vic, kapatid ng ating head sa ombudsman. Saan ang hustisya dyan? Sino ba talaga? At bakit galit na galit sila kang Sara? At bakit takot na takot sila kang Sara? Unang natatakot kang Sara, ang administration ni Bongbong Marcos. Magmula sa Kongreso, sa mga executive, dahil talagang
sisingilin sila ng Vice President pag ito ang maging presidente sa kurakot, sa napakaralaking nakaw na ginawa. Sabi ko nga, ang pinaka iskandalo at pinaka-corrupt na budget noong 2025 sa panahon ni Martin Tambalos-Los Romualdez na pinsan buo ng presidente. Ang dalawang pinakamalaking buhaya na yan, sisingilin yan ni Vice President pag siya ang maluluklok sa pagka-presidente. Pangalawa, ang mga opportunista na mga has-been politicians, yung kating-kati na makabalik, naging yellow na, naging pink pa, may mga pula, iba't ibang kulay na yan. Kating-kati na gustong bumalik sa posisyon para sila na naman. Ay hindi pwede yan, Kang Sara. Kasi si Sara ang sagabal sa kanilang mga ambisyon. Yung mga ipokrito, yung mga akala nila sila ang marurunong, yan, sila ang ngayong kating-kati na gusto nila ng sirain demolition job, Kang Sara, para sila naman ang makabalik. Itong bantayan nyo, God forbid, ayoko mangyari ito. Pag may masamang mangyari kang Tatay Digong, habang kinidnap nyo doon sa Hague, nako, tapos na. Wala nang i-eleksyon, diretso si Sara sa pagka-presidente. Hindi ko pinapanalangin na may mangyari masama. Kaya lang, ang pagkapangulo ay destiny yan. Hindi na sa ating kamay. Pag destiny ni Sara maging presidente, wala kayong magagawa.